Mga kamusta ho tayo sa Meralco? Yes. Kasi yung mga kababayan natin, hindi lang naman sa Metro Manila, yung mga nasiservisyohan ng Meralco na naapektuhan ng habagat, alamin natin kung ano na status sa kanilang mga lugar, kung may mga power interruption, may mga service interruption na mangyayari, at hingin na rin tayo ng mga dapat gawin. Baka kasi mamaya yung mga tao nakalimutan na ang mga safety tips na kailangan nilang gawin pagka may mga masasamang safety measures pagka masama ang lagay ng panahon. Oo. So, nasa linya po ng ating komunikasyon si Miss Claire Feliciano, ang Public Relations Head ng Meralco. Miss Claire, Darrell Justin at Maine Barreto po ng DWIZ LU Channel 23. Good morning, Daryl and Maine, at sa lahat ng nakasubaybay sa atin ngayong umaga. Ayun, Ayan po, ma'am. kasing ganda ng boses niyan, kasing pretty din. Ayun. O nga pala, may mga communications na kayo natin ni Miss Claire. Miss Claire, kamusta po ang experience na gumising na maaga para sa interview? Sanay na yan. Oo, correct. Siyempre, nakabantay tayo, di ba? 24/7 dahil tuloy-tuloy itong ginagawa nating restoration activities, particularly dito sa mga area na nagkaroon ng antala sa serbisyo ng kuryente dahil dito sa naranasan nating tuloy-tuloy ng buhos ng ulan. Tama. Ilan bang consumers, Meralco consumers ang naapektuhan nitong power interruptions? Actually, yesterday, we reported na yesterday morning, mga nasa 167,000 customers across our franchise area yung naapektuhan ng power interruptions. Pero dahil sa walang tigil nating pagtatrabaho, no, para maibalik yung serbisyo ng kuryente, yung latest update natin as of 2 a.m. today, that's already down to last 13,000 customers, no? Yes, at talagang marami na yung naibalik ang serbisyo ng kuryente, and out of the 13,000 customers, nasa around 80%, no, o mga nasa 10,000 mahigit pa, yung nasa flooded area. So alam naman natin, no, yung isa sa pinakamalaking challenges talaga natin ngayong itong nararanasan nating habagat ay itong matinding pagbaha. So, in terms of our facilities, yung facilities ng Meralco, okay naman tayo. Wala tayong mga malakihang problema sa mga tumumbang poste o mga naapektuhang mga linya. Pero yung challenge talaga, yung baha, kitang-kita naman natin, no, sa social media, sa news, na talagang maraming areas na binaha, including itong sa franchise area ng Meralco. Yung franchise area, no, ng Meralco, ang hindi pa, okay. Parang yun ang kailangan pa ata na may konting pagtutok. Pero Miss Claire, speaking of that, gusto ko lang po malaman within the area saan kayo may pinakamaraming report na naitala, and isusunod ko na rin ito, ano po ba yung magiging time frame o timetable ninyo para mai-restore fully yung services ng Meralco, lalo na doon sa mga lugar na hanggang ngayon nakakaranas ng mga interruptions po? Yes, no. So in terms of the areas, even yesterday, isa sa pinakamarami talaga sa Cavite. And right now, pinakamarami pa din sa areas na affected ay sa Cavite dahil nandun din yung marami nating areas na mayroon pang baha, no. So Cavite, and then of course parts of Metro Manila, alam naman natin, I think Valenzuela City, nakita din natin, no. Medyo madami talagang naapektuhan ng baha dyan. And then may mga ilan-ilan pa tayo sa Bulacan, and ilan na lang yung sa Rizal, Laguna, Quezon, and Batangas. Pero right now, karamihan talaga nasa Cavite. Actually, nandito yung around 10,000 customers pa. But in terms of kailan mababalik, again, kami naman, di naman kami tumitigil, no? Yun lang, syempre, mindful tayo na we have to check yung safety kasi kapag halimbawang binaha yung area, bago natin ibalik yung serbisyo ng kuryente, we have to verify, no, na ligtas na talaga. So, kailangan natin yung tingnan, i-check before i-restore ang service. Ngayon, as soon as possible, yan yung masasabi namin talaga. Dahil, alam naman natin na kung meron pa tayong binabantayang bagyo ngayon, itong si Tropical Depression Dante, inaasahang patuloy na magdudulot ng pag-ulan yung habagat, no, dito sa different parts of the country, particularly yung franchise area ng Meralco. So,
kung matindi yan, syempre baka madagdagan pa yung currently affected nating customers, hindi natin masasabi. But makakaasa naman sila, no, na tuloy-tuloy lang yung pagmamonitor natin, tuloy-tuloy lang din yung restoration na gagawin natin, and we're hoping nga kami naman na hindi na madagdagan to, pero hindi natin masasabi, no, kung ano yung magiging aktwal na lagay ng panahon. We really just have to monitor. Oo. At 24/7 naman nagseserbisyo ang Exactly. Meralco. Ano, yun nga na, syempre tao din naman itong mga hindi itong naman- mga repairman natin. Hindi ho sila mga makina, Hindi yan kaya robot, medyo may kailangan may konti pag-unawa Oo. dahil kung ilalagay din naman natin yung sarili natin sa mga posisyon nila, yes. napakahirap Siyempre po dun talaga. sila sa safe, kung kailan Exactly. safe, ASAP naman, as soon as possible Yun naman na nga. ibabalik yan. Miss Claire, eto lang curious question lang ito. Kailan ano yung trigger natin para patayin or putulin muna yung pansamantala yung power supply ng franchise areas natin? Napakagandang tanong yan. Actually, yung itong pag-de-energize natin yung facilities, di natin yan basta-basta ginagawa. No? Usually, ginagawa to talaga sa mga areas na merong matinding pagbaha and nagpo-post na ng risk sa ating mga customers. So, iba-ibang there are information requests coming from mga crews natin on the ground kasi alam naman natin yung crews natin talagang scattered yan all over our franchise area, especially kapag may ganitong mga masamang panahon. And then, meron din mga request particularly sa mga local government units, mga barangay, mga HOA, and even individual customer calls. So, yung mga natatanggap natin na ganyan, syempre, safety ang priority natin, no? We respond to that, and yan yung protocol na sinusunod natin. And then, meron din sa kanila din usually nanggagaling yung request naman na okay na po, bumaba na yung baha. Kapag ganyan, hindi naman natin pwedeng basta-basta lang ibalik. No? We have to verify na safe na. Because again, ang iniiwasan talaga natin ay yung risk. Meron nga tayo actually mga customers, minsan sinasabi nila na, dito sa area ko wala naman ng baha. Kung pwede ibalik na yung serbisyo ng kuryente. But again, ang importante ay ma-check muna natin dahil kung halimbawang sa street mo, wala nang baha, pero halimbawa yung kabilang street naman na sineserbisyohan ng same facility, meron pang baha, hindi pa rin pwedeng ibalik, no? Kasi we have to make sure na yung buong area na covered ng facility nagsaserve sa inyo ay safe na. So, talagang humihingi kami ng pangunawa. Siyempre, pagpapasalamat na rin sa ating mga customers sa pangunawa dahil ito ang priority natin. Kaligtasan po talaga. Kami naman po gusto namin ibalik agad yung serbisyo ng kuryente rin talaga sa lalong madaling panahon. Oo, Okay, di ba, sige. no? Kaya nga, hindi yan parang switch lang na on and off agad. Meron pang dinadaan ng proseso yan. At Oo. syempre, kapag safe Ganun pala ang yun, no? situations, Pwede pala siya i-request. at least ngayon, alam na ng mga, for sure, yung mga nakikinig, aware na po kayo kung bakit minsan natatagalan. Kala ninyo, maganda nilagay ng panahon. Hindi basta-basta binubuksan kasi may mga pag-check pa po Oo. na ginagawa yung mga electricians na May Meralco checklist para muna. sure na pagka nag-energize ulit iyan, smooth, Safety, smooth sailing na ika Oo. nga. And Ayun. lastly, Miss Claire, bago ka namin na pabalikin sa yung duties, Oh, monitoring yan. duties, tips na lang Yun. lalo ngayong rainy season para sa ating mga Meralco consumers ha. Opo, salamat. No? So actually, yes, patuloy pa rin ang pagbabantay natin and tayo din. Siguro kailangan ding maging well-aware pa rin tayo dahil hindi pa po tapos. No? Tuloy-tuloy pa rin ang inaasahan nating pag-ulan. So kami sa Meralco, patuloy ang pagpapaalala namin na lagi, especially sa mga customer natin na ugaliin ang ligtas na paggamit ng kuryente, no? So, una sa lahat, kung binaha ang inyong bahay, ito talaga yung una naming sinasabi, no? Patayin na natin yung main circuit breaker natin sa bahay, no? Para maiwasan natin ang mga aksidente o any untoward incident at wala na tayong ganyang alalahanin. So, bukod dyan, kung halimbawang kailangan meron tayong mga gamit na kailangang itaas o mga wirings na gagalawin, tiyakin natin na tuyo ang ating mga kamay bago humawak ng anumang pasilidad ng kuryente. Tama. Tanggalin din natin yung pagkakasaksak, yung mga kagamitang di kuryente. Kung maaari, pwede din nating tanggalin yung mga bumbilya ng ilaw. And kung hindi maiiwasan, kailangan talaga nating humawak ng mga facilities o kaya, syempre kung lalabas na rin tayo, hindi natin alam kung ano yung nandyan o lalo kung bahala sa labas. Gumamit tayo ng guantes na gawa sa goma or sapatos na yari din sa goma.
And siguraduhin din natin na, again, yung napaka-importante, yung tuyo ang ating kamay. Now, pag humupa na ang baha, importante din to, no? Especially if pinasok ang ating mga bahay, yung mga wirings sa bahay, yung mga appliances, kung maaari, ipasuri muna natin yan sa lisensyadong electrician bago natin gamitin ulit kasi baka nagkaroon na talaga ng damage. So, for safety din po yan. Ayun. Sorry, Miss Claire, may isang maiksing pahabol na lang ako may bago ano ka siya, namin. kasi magkukumpol curious yata ako. siya, magkukumpol Mukhang yata magiging, siya ng ako, circuit electrical breaker engineer niya na mamaya. ako. Miss Claire, kasi may iba na ang ginagawa nilang solusyon is patayin. Sila mismo pinapatayin nila yung mga circuit breakers lalo na pagka may kasagsaganan ng ulan. Is it safe to do that ng isang ordinaryong tao na nasa bahay na magtatay ng circuit breaker o we advise them not to do that? Yes, actually, yung circuit breaker sa loob ng bahay naman natin, o particularly lahat ng facility sa loob ng bahay natin, hindi naman kasi pwedeng galawin yan ng Meralco, no? Yung mga hanggang nasa meter point lang kami kung Okay. nasan yung inyong metro. So, all your facilities inside, kayo naman yung merong responsibility dito, Ayun. diba? May control dito, tama? So, yes, yun nga yung advice namin, no? Kung maaari, kung nakikita nyo na delikado na aakyat na yung baha and later hindi na natin mapapansin kasi nga kung may mga appliances, mga gamit tayo na kailangang iakyat, makakabuti kung nandyan na yung threat, ay patayin na natin agad yung circuit breaker para maiwasan natin yung mga aksidente. And again, kami naman sa Meralco, while we continue the restoration activities, patuloy pa rin yung pagtanggap natin sa mga tawag kung meron pa rin kayong mga alalahanin o mga kailangang i-report sa Meralco. We're reachable through our official social media accounts sa Facebook or sa X, yung dating Twitter. And meron din kaming mga mobile numbers kung saan pwede silang mag-text, no? Yun lang, kailangan lang po text, no? Meron nagsasabi hindi nila makontakt kasi for text lang talaga itong Text mga line. mobile number na ito. Yes, dikta ko lang ha. Sige, go. Yung mobile number, so yung 0920-971-6211 o kaya 0917-551-6211. Ayun, o yan text lang po Jot that para masagot down. kayo agad. Okay. Thank you, Miss Claire. Thank you, Miss Claire. At patuloy pong bukas At syempre ingat ang ka. DWIZ pagka may mga bagong updates at information kayo. Miss Claire, maraming salamat sa paggising ng napakaaga para sa ating usapan ngayong morning na ito. Ingat po. Salamat din po, maraming salamat din po and ingat din po kayo. Ayun, ayan nakasama natin at nalinawan na rin tayo sa mga impormasyon tungkol sa kuryente. Thank you so much po kay Miss Claire Feliciano, Oo. Public Relations Head ng Meralco.